Magandang araw sa inyo mga bossing. Pasensya na kayo kung natagalan ang pag-upload ko. Naging busy din kasi ako sa school kaya hindi nakapag-focus sa pag-upload. Pero ngayon babawi ako sa inyo. So any suggestions or recommendation mga bossing para magawa natin ng video. And big shout out po pala kanila. Sir Romnick Bantivo, Emperor Tagalog Recap, Ma'am Bianca Feliciano, Sir RJ Paul Rabel, and Word Gamer. Binabasa ko po lahat ng comments nyo so if may recommendation or suggestions po kayo, mag-comment lang po kayo. Maraming salamat mga bossing. Agad na umalis ang dalawa upang puntahan ang Blackwind Mountains. Ngunit bago pa sila makarating sa bundok, binalaan ni Miss Lai ang ating bida na huwag itong gumawa ng kalokohan. Sinabi ni Joe Fan na wala siyang gagawin na masama sa mga tauhan niya. Ang gusto lamang niya ay malaman ang katotohanan. Dagdag pa niya na mas makakabuti rin ito sa kanya. Nagtaka naman si Miss Lai nang marinig ito at tinanong si Joe Fan kung ano ang ibig sabihin niya. Napabuntong hininga naman si Joe Fan dahil talagang walang kaalam-alam ang batang ito na niloloko siya ng fiancé niya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, isang bantay naman ang lumabas sa dalawa upang harangin sila sa paglalakad. Ngunit agad namang humingi ng paumanhin ang lalaki nang mapagtanto niya na ito pala ang kanilang young miss. Tinanong niya rin ito kung bakit wala siya sa Fan City. Agad namang sinabi ni Miss Lai na narito siya dahil may mahalagang bagay siyang nais gawin. Pagkatapos nito, agad na pumasok ang dalawa. Ngunit tinanong ni Joe Fan kung paano nalaman ng bantay na dapat ay nasa Fan City siya kung lihim nga ang misyon niya doon. Hindi naman nakasagot si Miss Lai dito. Sinabi rin ni Joe Fan na tingnan ng mabuti ni Miss Lai dahil sasanubungin sila ni Yang Ming kapag naabot na nila ang bundok. Katulad na ng hula ni Joe Fan, agad na lumabas si Yang Ming at ito ay nagtanong kung bakit narito si Miss Lai. Tinanong niya rin ito kung bakit iniwan niya ang kanyang misyon sa Fan City. Agad namang sinabihan ni Joe Fan si Miss Lai na tama nga ang kanyang hinala. Iniulat na ng kanyang mga tauhan ang plano nila na pumunta rito. Nang mapagtanto ang nangyayari, agad namang nagdahilan si Miss Lai na ang kanilang kalaban ay mahirap talunin dahil isa ito sa Imperial Family. Dagdag pa niya na hindi rin nila maaasahan ang Yuming Valley pagdating dito. Kaya inutusan niya muna ang kanyang mga tauhan na obserbahan ang sitwasyon. Nagalit naman si Yang Ming nang marinig ito at kanyang sinabi na ang kanilang master ay nagawa ang lahat para sa kanila. Kaya hindi sila maaaring maging kampante habang ang Luklan ay buhay pa na siyang umatake sa kanilang master. Naiinis naman na sinabi ni Miss Lai na sang-ayon siya dito bilang anak ng kanilang master, kaya hindi niya na dapat pang sabihin ito. Ngunit agad naman siyang pinatigil ni Yang Ming at tinanong niya rin ito kung sino ang matandang lalaki na kasama niya. Ipinaliwanag ni Miss Lai na ang lalaki na ito ay isang second-class alchemist at may kakayahang pagalingin ang kanilang master. Nagsimula naman na umarte si Joe Fan at kanyang sinabi na kahit ano pa ang sakit nito ay kaya niyang pagalingin. Mas lalo namang nainis si Yang Ming nang marinig ito dahil sa tingin niya ay nautulang ng matanda ang babae na ito. Kaya muli niyang sinabihan si Miss Lai na ang sugat at pinsala sa katawan ng kanyang ama ay maaari lamang magamot ng Longzang na siyang hawak ng Lu Clan. Bigla namang lumapit si Joe Fan sa harapan ni Yang Ming at biniro niya ito na bigyan siya ng pagkakataon upang tingnan ang sugatan nilang master. Agad naman na sinuntok ni Yang Ming ang matandang si Joe Fan kaya siya ay tumilapon sa likod. Kahit na hindi ito masakit, umarte na lang si Joe Fan na hindi siya kailangang suntukin ito kung ayaw niyang pagalingin ang kanilang master. Sinisiring niya si Miss Lai dahil mukhang tama nga ang kanyang hinala bilang isang matandang manggagamot na mahirap makipagnegosyo sa mga bandido na katulad nila. Mas lalo namang nagalit si Yang Ming nang marinig ito, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Miss Lai at kanyang sinabi na nandito ang matandang ito upang pagalingin ang kanilang master. Wala nang nagawa si Yang Ming dahil dito. Ngunit bago siya umalis ay binalaan niya ang matanda na kung hindi niya mapapagaling ang kanilang master ay buhay niya ang magiging kabayaran nito sa pagsasayang ng oras niya. Agad namang sinabihan ni Miss Lai ang ating bida na talagang nag-aalala ang kanyang fiancé sa kanyang ama. Nagsaad si Joe Fan na dapat tingnan niya ang galaw ng tao at hindi ang sinasabi nito. Kaya ipinaliwanag niya na ayaw pumayag ng kanyang fiancé na tingnan niya ang kanilang master noong una. Ngunit noong nalaman niyang isang mahinang matanda lang siya ay pumayag ito. Kaya muli niyang tinanong si Miss Lai kung hindi ba niya ito nakikita. Nagsimula na ring maglakad si Joe Fan at kanyang sinabi na kailangan na nilang makita ang kanyang ama upang mapagaling ito. Ngunit hindi naman naniniwala si Miss Lai na kayang gamutin ni Joe Fan ang kanyang ama.
Nang marinig ito ay agad namang sinabi ng ating bida na marami pa siyang nakatagong bagay na maaari niyang gamitin. Dumating ang dalawa sa silid kung saan nakahiga ang ama ni Miss Lai. At nakita rin nila roon si Yang Ming na siyang pinapakain sa kanilang master. Umalis rin siya ngunit bago siya lumabas ay binalaan niya si Joe na buhay niya ang magiging kapalit kung may mangyaring masama sa kanilang master. Matapos suriin ang katawan ng matanda, nasabi ni Joe Fan na walang sugat ang kanilang master. Tumawa naman si Yang Min dahil mali ang sinabi niya. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay sinabihan niya si Miss Lai na walang internal injury ang kanyang ama na siyang ikinagalit ni Yang Min. Nang marinig ito ay agad namang nagtanong si Miss Lai kung bakit hindi makagalaw ang kanyang ama kung wala itong internal injury. Ipinaliwanag ni Joe Fan na alam na niya kung ano ang dahilan nito. Ito ay isang bagay na nakalagay sa katawan ng kanyang ama. Nang marinig ito ay agad namang itinapon ni Yang Min si Joe Fan palayo sa kanilang master. Kaya napatanong na lang si Miss Lai kung ano ang ginagawa niya. Nagsimula namang mabahala si Yang Ming kaya tinanong niya si Miss Lai kung alam na ba niya ang tunay na nangyayari. Nagdahilan naman si Miss Lai na wala siyang alam. Ngunit agad naman siyang sinuntok ni Yang Ming sa kanyang tiyan. Matapos nito ay nagbukas ang isang pintuan para sa isang kulungan at nalaglag doon si Miss Lai. Nagsimula namang tumakas si Joe Fan ngunit agad din siyang hinawakan ni Yang Ming at itinapon sa loob ng kulungan. Mas lalo pang nagalit si Miss Lai kaya muli niyang tinanong si Yang Ming kung ano ang ibig sabihin nito. Tumawa naman si Yang Ming at kanyang sinabi na tama ang kanyang hinala na mukhang alam na niya ang nangyayari kaya tama alam na ikulong niya sila. Naiiyak naman na tinanong ni Miss Lai ang kanyang fiancé kung bakit nagawa niya ito sa kanila. Nang iinis na sinagot naman ito ni Yang Ming na sumusunod lamang siya sa kanyang misyon at wala siyang pakialam sa kanyang ama. Dagdag pa niya na ayaw niyang patayin ang babae na ito gamit ang kanyang mga kamay ngunit dahil dito ay wala na siyang magagawa. Mas lalo pang napaiyak si Miss Lai ngunit ang ating bida ay napaisip na lang na kanina pa niya ito sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay umalis na si Yang Ming dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang misyon na sinimula ni Miss Lai. Kaya binalaan niya ang dalawa na pagbalik niya mula sa Feng City ay papatayin niya ang mga ito. Napansin naman ni Joe Fan ang pag-iyak ni Miss Lai kaya sinabihan niya ito na huwag itong mag-alala dahil makakalabas sila roon. Kinagabihan habang tulog na si Miss Lai ay agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby. Inutusan niya rin ito na patayin ang lahat ng mga bantay sa lugar na iyon. Agad na naglibot ang demonic baby at nang makita niya ang mga bantay, isa-isa silang namatay nang hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nagbukas rin ang pinto sa itaas ng kulungan at nang mangyari ito ay gin-icing ni Joe Fan si Miss Lai. Inutusan niya rin ito na sumunod sa kanya. Nainis naman si Miss Lai dahil sa pagiging bossy ng mayabang na ito. Ngunit wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang dito. Paglabas nila ay isang bantay naman ang nakiusap na huwag siyang patayin ng mga ito ngunit hindi naman ito pinansin ni Miss Lai at inutusan niya rin itong tumahimik. Kinausap naman ni Joe Fan ang matanda at kanyang sinabi na kaya niyang pagalingin ito. Ngunit kapalit nito ay dapat makinig siya sa sasabihin niya. Nagulat naman si Miss Lai nang marinig ito at napatanong kung magagamot nga ba niya ang kanyang ama. Kahit na ang matandang lalaki ay nanganamba rin ang tumingin sa ating bida. Nang makita ito ay agad na sinabihan niya ang matanda na kumalma ito. Nagpakilala rin siya bilang butler ng Lu family na siyang ikinagulat ng matanda. Kinuha rin ni Joe Fan ang kanyang demonic baby mula sa bantay kanina at ginamit niya ito sa katawan ng matanda. Nag-alala naman si Miss Lai nang makita ito kaya napatanong siya kung ano ito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan. Sa halip ay ipinaliwanag niya na ang nasa katawan ng matanda ay isang demon insect. Ang mga demon insect na ito ay makikita lamang sa Demon Kingdom kung saan ginagamit nila ito upang gawing alipin ang mga insekto. Dahil na rin sa kakaibang kakayahan ng ilang demon insect ay maaaring itong gamitin bilang pang-atake o pandepensa sa mga kalaban. Sinabi rin ni Joe Fan na ito ang dahilan kung bakit sila ikinulumagad ni Yang Ming nang marinig niyang sinabi niya ang bagay na ito kanina sa loob ng katawan niya. Bigla namang nagulat si Miss Lai nang marinig ito dahil na yun nilang napagtanto na totoo pala ang sinabi ni Joe Fan kanina. Nang hinayan naman si Joe Fan nang marinig ito at kanyang sinabi na ngayon alam na niya kung bakit madali lamang siyang naloko ng Yang Min na yun. Nahiya naman si Miss Lai nang marinig ito mula kay Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at ipinaliwanag niya na ang demon insect na ito ay nasa loob na ng katawan ng kanyang ama. Kaya sa ngayon ay gagamitin niya ang kanyang demonic baby upang palabasin ito.
Agad namang pinalakas ni Joe Fan ang kanyang demonic baby at matapos ang ilang sandali ay lumabas ang isang maliit na insekto sa katawan niya. Nang makita ito ay agad namang sana patayin ni Miss Lai ang insekto na ito ngunit pinigilan siya ni Joe Fan. Hindi naman nagpapigil dito si Miss Lai ngunit sumigaw muli si Joe Fan kaya siya ay napatigil. Agad rin na kinuha ni Joe Fan ang insekto na ito at kanyang naisip na malaking kayamanan ang insekto na ito. Ang insekto na ito ay ang snow silkworm na siyang mahirap mahanap dahil ito ay nabubuhay lamang sa mga malamig na lugar. Naisip rin ni Joe Fan na ang mga tao sa realm na ito ay hindi alam kung ano ang tunay na abilidad ng insekto na ito. Ngunit sa kanilang Holy Land noon, maraming naghahanap nito. Dahil maaari nilang gamitin ito upang patayin ang mga malalakas na martial artist sa pamamagitan ng paghigop ng kanilang vitality. Kaya kung mas papalakasin niya ito ay tiyak na malaking tulong ito sa kanya sa hinaharap. Inutusan rin ni Joe Fan si Miss Lai na kunin na niya ang kanyang ama dahil kailangan na nilang bumalik sa Fan City. Habang pababa sa bundok ay napansin naman ng mag-ama ang bangkay ng kanilang mga tauhan. Kaya sila ay nagulat na napatay ni Joe Fan ang 400 na bantay ng kanilang bundok. Isang buhay na bantay naman ang biglang sumigaw nang makita niya muli si Joe Fan. Tumawa naman si Joe Fan at nilapitan niya ang bantay. Pinasalamatan niya rin ito sa pagpapalabas sa kanila kanina sa kulungan at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang demonic baby upang patayin ito. Sinabi rin ni Joe Fan sa dalawa na hindi sila maaaring mag-iwan ng mga kalaban dahil maaaring mapahamak ang kanilang mga kasamahan sa Fan City kung magsumbong ito sa Yumin Valley. Kahit na hindi sang-ayon ang matanda, nagpasalamat pa rin siya sa ginawa ni Joe Fan. Napaisip naman si Miss Lai kung tama ba ang desisyon niya na makipag-ugnayan sa baliw na ito. Dahil alam niya na kung magiging kaaway nila ito o kung sino man ay tiyak na mamamatay sa hindi magandang paraan. Pagdating sa Fan City ay naging masaya naman ang tauhan ni Miss Lai nang makita niyang ligtas lang siya. Agad namang niyakap ni Miss Lai at tinanong niya rin ito kung maganda ba ang freto nila sa kanya. Masayang sinagot naman ito ng tauhan na oo, ngunit sa tingin niya ay si Joe Fan lamang ang masama ang ugali sa kanilang lahat. Bigla namang diniro ni Joe Fan ang tauhan na mag-inat ito sa mga sinasabi niya sa kanila. Sinabihan naman niyon ay ang babae na mahilig mamalo sa puwet ang kanyang brother Joe Fan kaya dapat huwag niyang galitin ito. Napatawa naman ang ibang kasamahan ni Joe Fan ngunit siya napaisip na lang na hindi ito totoo. Bigla namang nanginig ang matandang lalaki nang makita niya ang anak ng kanyang kaibigan. Kaya siya ay nagpasalamat na maayos at ligtas lang ang dalawang magkapatid. Nagulat naman si Yun Chang nang marinig ito kaya sinabi niya na hindi niya kilala kung sino ang matanda na ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan sa dalawa na ang matandang lalaki na ito ay ang master ng Black Wind Mountain at ang leader ng bandit na umatake sa kanila. Nainis naman si Yun Chang nang mapagtanto na ito palang dahilan kung bakit namatay ang kanilang magulang. Kahit na si Miss Lai naman ay nabahala. Ngunit bigla namang lumuhad ang matandang lalaki at ito ay humingi ng paumanhin dahil kasalanan niya ang pagkamatay ng kanilang magulang kaya hinahayaan niya silang patayin siya. Nagulat naman dito ang kanyang anak, ngunit hindi naman dito sumuko ang matanda at kanyang sinabi na bilang kabayaran nila sa Lu family ay hahayaan niya silang umatake at inutusan niya rin ang kanyang tauhan na huwag itong makialam. Nagdalawang isip naman si Yun Chang. Kaya nang makita ito ay agad na ipinaliwanag ni Joe Fan sa kanya na ang master ng Black Wind Mountain ay nilason at kinulong sa matagal na panahon kaya ang nangyaring pag-atake nila ay hindi niya kasalanan. Nainis naman si Yun Chang dahil hindi niya ito agad sinabi. Sinabi naman ni Joe Fan na ang may kasalanan ay ang traidor na kinupkup nila dahil ito ang nagplano ng pagpatay sa Lu clan. Ngunit kahit ito ang dahilan ay maaari pa rin niyang patayin ang kanilang young miss kung gugustuhin niya. Ngunit alam naman ni Yun Chang na magiging walang kabuluhan ito para sa kanya. Agad niya rin na tinulungan ang matanda upang mapatayo ito. Sinabi rin niya na huwag dapat gawin ito ng matanda dahil kahit siya ay biktima lang rin. Nagpahayag naman ang matanda na siya at ang kanyang ama ay magkaibigan ngunit namatay lamang ito dahil sa kanya. Nagtaka naman si Yun Chang nang marinig ito dahil hindi nasabi ng kanyang ama ang relasyon niya sa kanila noong ito ay buhay pa. Ipinaliwanag naman ng matanda na sila ay isang bandit at ang kanyang ama ay nagmula sa isang magandang pamilya kaya hindi nila maaaring ipaalam ito. Sinabi rin niya na bata pa lang sila ay magkaibigan na sila ng kanyang ama. Ngunit upang hindi madumihan ang pangalan at reputasyon ng kanilang pamilya ay nagdesisyon sila na itago na lang ito dahil sila ay mga bandit. Dagdag pa niya na ayon sa batas ng kanilang mga ninuno ay hindi sila maaaring maging kalaban ng Lu clan at Kai family.
Bigla namang naalala ni Yun Chai ang sinabi ng kanyang ama na ang kanilang pamilya ay dapat pagkatiwalaan ng Lei at Kai family noong buhay pa ito. Nagtaka naman si Yun Cham nang marinig ito mula sa kanyang kapatid kaya tinanong niya kung bakit hindi ito sinabi sa kanya ng kanilang ama. Nagyabang naman si Yun Chai na ang usapan na ito ay para lamang sa kanilang mga lalaki. Napatanong naman si Joe Fan kung ang batas na ito ay ipinamana na sa kanilang ilang henerasyon na ang nakalipas. Kinumpirma naman ito ng matanda at kanyang sinabi na ito ang dahilan kung bakit hindi niya magagawang mapatay ang kanyang kaibigan. Dahil na rin sa batas na ito ay sinasabi lamang sa kanilang anak na lalaki ay naging problema ito sa kanya dahil wala siyang anak na lalaki. Nang marinig ito ay agad naman na napatanong si Joe Fan kung may martial arts ba silang pinangamalagaan. Agad namang sinagot ito ng oo ng matanda, ngunit ang martial arts na ito ay isang low-level na martial arts lamang. Ngunit sa kasamaang palad ay ninakaw ito ng traidor na si Yang Ning. Napagtanto naman ni Joe Fan na mukhang ito nga ang habol ng kanilang mga kumag na ito. Kaya agad siyang umalis at kanyang inutusan ang lahat na manatili lamang dito at hintayin ang kanyang pagbabalik. Si Joe Fan ay nagpunta sa Chenlong Pavilion at nakita niya ang dalawang magkapatid sa labas. Agad naman siyang pinaalis ni Long Nui dahil wala roon ang kanilang Uncle Jiu. Sinaway naman ni Joe Fan ang dalaga na hindi siya naparito bilang bisita kaya kailangan niyang makausap ang kanilang Uncle Jiu dahil may importanteng bagay siyang nais sabihin dito. Mas lalong nagalit naman si Long Nui nang marinig ang sinabi ni Joe Fan at dahil sa kayabangan nito. Kahit na ang kapatid ni Long Nui ay nagalit na rin at kanyang sinabihan si Joe Fan na bumalik na lang siya dahil hindi siya maaaring kausapin ng kanilang Uncle Jiu. Sinabi naman ni Joe Fan na sa nakalipas na araw ay sinubaybayan niya ang galaw ng Yuning Valley at ayon sa nalaman niya ay aatake na ang mga ito sa madaling panahon kaya huwag nilang siyang sisihin na hindi niya binalaan ang mga ito. Naiinis na sinabi naman ng dalaga na mukhang imbento na naman ang sinabi sa kanila ni Joe Fan dahil alam niyang hindi siya malakas upang malaman ang plano ng Yuning Valley. Nagsimula namang umalis si Joe Fan dahil mukhang hindi nakikinig ang mga bata nito. Nagsaad din siya na magtatago sila ng Lu family kaya huwag nilang silang idadamay kung umatake man ang Yumin Valley sa kanila. Bigla namang napasigaw sa inis si Long Nui nang marinig ito. Ngunit sila ay natigil nang magbukas ang pinto sa likuran nila at ito ay nagutos na papasukin nila si Joe Fan. Agad naman na pumasok si Joe Fan nang marinig ito ng walang ang tulong dalawa. Dahil dito ay mas lalong nainis si Long Nui sa pagiging mayabang ni Joe Fan. Nang makapasok sa loob, agad naman na nagtanong si Brother Gio kung ano ang impormasyon na dala ni Joe Fan. Ngunit binalaan niya ito na kung walang kwenta ang impormasyon na ito ay paparusahan niya ito. Agad naman na ipinaalam ni Joe Fan na aatake na ang Yumin Valley kaya sa tingin niya ay hindi ito walang kwentang impormasyon. Tumawa naman ang isang lalaki sa likuran ni Uncle Gio at kanyang sinabi na isang magandang balita nga ito. Isang malakas na enerhiya naman ng dragon ang biglang lumabas at ito ay nanggaling sa dalawang tao na ito. Napatanong naman si Joe Fan kung sino kaya ang mga ito, dahil ang lakas na kanilang nilalabas ay kakaiba. Tiningnan ni Joe Fan ang mukha ng dalawa at kanyang nasabi na ang may pulang buhok ay ang master ng fire magic at ang kasama naman itong lalaki ay ang nagtataglay ng golden dragon body. Napaisip na lang si Joe Fan na hindi niya inakala na may ganitong kalakas na elder ang Chenlong Pavilion sa Fan City. Nagpahayag naman ang isang matandang lalaki na sa tingin niya si Joe Fan ang batang pinupuri ni Lao Jiu. Agad naman na nagpakita ng paggalang si Joe Fan nang marinig niya ito. Sinabi rin niya na siya ang level 5 array master na tinutukoy ng kanyang brother Gio. Nang mapansin ng matanda na mukhang nababahala ang ating bida, agad naman niyang sinabihan ito na hanggat isa siyang level 5 master array ay dadalangin siya ng mga ito. Ngunit kung sumali man siya sa kanilang sect ay mas makakakuha siya ng mas mataas na posisyon. Bigla namang nagtanong ang isang matandang lalaki kung tama ba na gusto niyang gawin ng isang maliit na pamilya na maging pinakamalakas sa buong 7 families sa loob ng 10 taon. Sinabi rin sa kanya ni Lao Jiu na si Joe Fan ay parang baliw na tao at wala itong takot kaya siya ay nagtataka kung bakit ito magalam sa kanila. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na matagal na niyang nakilala ang kanyang brother Gio kaya sanay na siya dito. Ngunit na yun ito ang unang pagkikita nilang tatlo kaya dapat na magbigay galang siya sa mga ito. Napasigaw naman sa inis si Uncle Gio nang marinig ito dahil talagang inuuto siya ng batang ito. Natawa na lang si Joe Fan nang marinig ang sinabi ng kanyang brother Gio. Sinabi rin niya na hindi niya maaaring umarte na parang baliw na lang palagi kung malalakas ang kanyang mga kausap dahil ibig sabihin lamang nito ay kamatayan ang naghihintay sa kanya.
Kaya masasabi niyang pagyayabang lamang ito at katangahan kung gagawin niya ito. Napangiti naman ang dalawang elder nang marinig ito dahil alam nilang tama nga ang sinabi ng kanilang kapwa elder. Ang batang ito ay hindi lang baliw, ito rin ay isang matalinong bata. Kaya nasabi nalam nila na gusto nila ang kakayahan ni Joe Fan. Sinabi rin ng isang matanda na kung alam niya lang na ganito katalino si Joe Fan sana ay binigyan niya ito ng tamang pagsalubong kanina. Ngunit sa kabilang banda naman ay napaisip naman si Joe Fan na ito ang tamang gawin niya ngayon, ang purihin ang mga kumag na ito habang mahina pa ang kanyang cultivation. Ngunit sa hinaharap ay bibigyan niya ng leksyon ang mga ito. Tinanong naman ng isang elder kung paano nalaman ni Joe Fan ang planong pag-atake ng Yuming Valley. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na kalahating buwan na ang nakalipas, nakita niya ang dalawang malakas na elder na maaaring nagmula sa Yuming Valley. Ngunit dahil marami siyang dapat gawin ay hindi niya ito nasubaybayan ng mabuti. Bigla namang napasigaw si Uncle Gio na kahit sino pa ang dumating ay hindi na nila ito pipalabasan pa ng buhay sa Fan City. Agad naman na pinatahimik ng elder si Lao Gio sa kanyang pag-iisigaw at muli niyang tinanong kung paano niya nalaman ang impormasyon na ito ngunit hindi naman sinagot ito ni Joe Fan at kanyang sinabi na may paraan siya ngunit hindi niya pwedeng sabihin ito. Agad naman na nagpahayag si Uncle Gio sa kanyang brother na maaari nilang pagkatiwalaan ang impormasyon ng bata nito. Dahil siya rin ang nagsabi sa kanila na narito si Elder Jane sa Fan City, kaya nung nag-imbestiga sila ay nalaman nilang totoo nga ito. Pinuri naman ni Elder San ang kakayahan ni Joe Fan at tinanong niya rin kung sino ang master nito. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na ang kanyang master ay ang ruler ng 9 Underworlds. Nagulat naman ang tatlo nang marinig ito dahil ngayon lamang nila narinig ang titulo na ito. Naisip naman ni Joe Fan na okay lang na sabihin niya ang pangalan na ito dahil alam niyang hindi ito kilala ng mga ito. Dahil ang ruler ng 9 Underworld ay makikita lamang sa kanilang Holy Land. Ito rin ang may-ari ng aklat na nakuha niya na siyang nagdulot ng kanyang kamatayan. Naniwala naman si Elder San sa sinabi ni Joe Fan dahil ang patunay nito ang pagiging isang level 5 array master niya sa batang edad. Nang hingi naman si Joe Fan sa kanyang brother ng recovery pills, hindi nagdalawang isip ang kanyang brother Gio nang marinig ito at agad niyang ibinigay ang mga pills na ito sa kanya. Agad naman na nagpasalamat si Joe Fan at siya ay nagpaalam na. Bigla namang napagtanto ni Elder Gio na sa simula pa lang ay ito na ang pakay ng batang ito kaya siya ay napasigaw. Bago umalis, sinabi ni Joe Fan na bilang bayad sa kabaitan nila, maaaring umatake ang Yuming Valley sa loob ng 2 araw. Kaya sinabihan niya mga ito na maghanda sa isang laban. Napahawak naman si Elder San sa kanyang mukha at pinuri ang kakayahan ni Joe Fan na makipag-usap sa kanila. Kaya sa tingin niya, totoo ang sinabi nito kanina tungkol sa kanyang master. Kaya nagdesisyon sila na dapat nilang gumawa ng isang magandang koneksyon sa batang ito para sa kanilang Chenlong Pavilion. Nang makabalik na si Joe Fan, agad niyang ibinigay ang recovery pills sa matanda. Sinabi rin niya na ang bagay na ito ay isang 3rd level na recovery pill. Nagulat naman si Miss Lai nang marinig ito dahil ang halaga ng gamot na ito ay nasa 100,000. Kahit na ang kanilang income sa 1 taon ay hindi sapat upang makabili ng gamot na ito. Agad naman na sinabi ni Yun Chang sa kanya na huwag isipin ang halaga ng gamot dahil ang Chenlong Pavilion ay may utang sa kanila ng 10 milyon. Mas lalo namang nagulat si Miss Lai. Naisip rin niya na maaaring ito ang dahilan kung bakit nasa ilalim sila ng proteksyon ng Chenlong Pavilion. Naisip rin niya na mayaman na ang pamilyang ito kahit na ninakaw na nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Samantala, sa loob ng silid na pagmamay-ari ng Son family, makikita nating galit na galit si Elder Jane. Binati naman siya ni Yang Ming dahil nagkita sila muli ng ika-9 na elder. Pinuri siya nito dahil sa matagumpay niyang misyon na pagpatay sa Lu Clan. Sinabi rin ni Elder Jay na ang susunod na gagawin nila ay isang maliit na misyon lamang kaya maaari niyang iutos ito sa kanyang fiancé. Sinabi naman ni Yang Ming na may kaunting problema lamang siya dito. Bigla namang inatake ni Elder Jay ang kanyang mukha at sinabihan siya nito na ang kanilang plano ay 10 taon nilang ginawa, kaya hindi maaaring magkaroon ng kahit maliit na problema dito. Kaya kung masira man ang kanilang balak dahil dito ay siya mismo ang papatay sa kanya. Inutusan rin niya ito na ituloy ang kanyang trabaho dahil sa loob ng 3 araw ay aatake na sila. Agad naman na sinunod ito ni Yang Ning. Ngunit bago pa man siya makalis ay pinaalala siya ulit ng elder na dapat walang makaligtas sa pamilya ng Lu Clan lalo na ang butler nitong si Joe Fan. Sinabi rin niya na ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang disciple kaya kailangan niyang mapatay ito.
Tumawa naman si Yang Ning nang marinig ito at sinabi niya na gagawin niya ito. Samantala, habang nagpapalakas si Joe Fan ng kanyang cultivation, naramdaman niya ang isang malakas na aura sa paligid ng kanilang lugar. Kaya agad siyang lumabas upang tingnan ito, ngunit nagulat siya nang makita niya si Elder Jiu sa itaas. Naisip rin ni Joe Fan na mukhang ang kalaban niya ay ang Elder ng Yuming Valley, kaya mukhang magiging magandang laban ito. Naisip rin niya na mukhang nais mang-ambush ng 3 Elder dahil wala ang 2 Elder na nakausap niya dito noong nakaraang araw. Kaya napangiti na lang siya dahil naaayon ito sa plano niya. Bigla namang lumabas si Yun Chang at ito ay napatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit agad naman silang inutusan ni Joe Fan na bumalik sa loob dahil mapanganib sa labas. Isang malaking enerhiya ng dugo naman ang biglang nagpakita sa ere at mula dito ay lumabas si Elder Jane. Nagagalit na tinanong naman ni Elder Jiu na talagang may lakas ng loob pa ang kalbo na umatake sa kanila. Nagdahilan naman si Elder Jane na isa sa mga tauhan ng Qianlong Pavilion ang pumatay sa kanilang disciple, kaya bilang Elder ng Yuming Valley ay nandito siya upang maghiganti. Nagalit naman si Elder Jiu nang marinig ito dahil alam niyang dahilan ng ito upang magkaroon sila ng rason para makipagdigma sa kanila. Sinabi rin niya na hindi pa niya nakakalimutan na siya ang sumire ng kanyang golden purple eyes noon. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya ang sinabi ni Elder Jiu na golden purple eyes, dahil sa pagkakaalam niya, ang golden purple eyes na ito ay taglay ng isang napakalakas na emperor sa ancient times sa Holy Land. Ayon rin sa mga impormasyon na alam niya, ang purple eyes na ito ay may kakayahan na pumatay ng isang lungsod gamit lamang ang mata nito dahil sa mga lilang kidlat na lumalabas dito. Kaya hindi inaasahan ni Joe Fan na makikita niya ang ganitong kayamanan sa kontinenteng ito. Ang malala pa ay isang mahinang elder lamang ang nakagamit nito. Ngunit napangiti rin si Joe Fan dahil ibig sabihin lamang nito ay hindi basta-basta ang galit ng kanyang brother Gio kay Elder Jane. Kaya kapag nagamit niya ng mabuti ang pagkakataong ito ay maaaring makakuha siya ng magandang reward sa dalawang ito gaya ng pagnakaw niya ng purple eye na ito. Tumawa ng malakas si Elder Jane nang marinig ang pagbabanta sa kanya ng kanyang kalaban dahil alam niyang hindi ito mananalo sa kanya. Kinutya niya rin ito dahil noon siya ang isa sa pinakamalakas na elder sa Qianlong, ngunit ngayon isa na lamang siyang elder sa maliit na lungsod na ito simula nang mawala ang kanyang pinagmamalaking purple eyes. Nang marinig ito ay napuno naman ng galit si Elder Jiu kaya agad niyang inatake ang mayabang na ito. Ngunit hindi naman natinag dito si Elder Jane. Ginamit rin niya ang kanyang black magic at mga itim na kadena ang lumabas dito na siyang hamuli sa dragon na enerhiya. Pinagtawanan niya rin ang atake ni Elder Jiu dahil noong nasa kanya pa ang purple eyes ay napakalakas ng kanyang dragon, ngunit ngayon ay parang pagum na lang ito. Nang marinig naman ito ay mas nagalit si Elder Jiu kaya agad niyang nilapitan ng mabilis si Elder Jane at hinawakan niya ang kamay nito. Pagkatapos nito ay itinapon niya ito pababa. Nagulat naman si Elder Jane nang makita niya ang 2 pang elder sa ibaba na nag-aantay sa kanya. Kaya napatawa na lang siya dahil talagang determinado ang mga ito na patayin siya. Kaya agad niyang inutusan ang mga kasama niya na lumabas na rin. At ang mga ito ay agad na inatake si Elder Jiu na siyang galit na galit pa rin. Nilabas niya rin ang kanyang espada at kanyang ginamit ito upang atakihin ang 2 kumag na ito. Isang malakas na kidlat ng enerhiya naman ang lumabas sa atake na ito na siyang kinagulat ng 2 nang matamaan sila nito. Nagulat rin sila dahil ang espadang hawak ni Elder Jiu ay isang 3rd level spirit treasure dragon sword. Tumawa naman si Elder Jiu nang makita ang reaksyon ng 2 ito. Kaya agad niyang sinabihan ang 2 elder niyang kasama na dapat nilang mapatay ang Elder Jane na ito. Agad naman na umatake si Elder Sun at kanyang sinabi na dapat panuorin ng mabuti ni Elder Jiu ang kanyang gagawin sa mayabang na Jane na ito. Ngunit bago pa mang tuluyang makalapit si Elder Sun ay isang malakas na enerhiya ang tumama sa kanya. Kaya siya ay napatras muna at nagsuka rin ito ng dugo. Nagulat naman si Elder Jiu at Elder Wu nang makita ang nangyari sa kanilang kaibigan. Ngunit naibilang rin ang kanilang atensyon nang tumawa ng malakas si Elder Jane. Nasabi niya rin na muntik na siyang mamatay sa atake ng elder na ito. Nagpahayag rin siya ng pagkamangha dahil hindi niya inaasahan na sasali ang 2 elder sa laban na ito. Dahil ang 2 ito ay ang Golden Dragon at ang Fire Dragon kaya pinuri niya ang mga ito. Isang uwak naman na may lilang mata ang nagpakita sa balikat ni Elder Jane habang ito ay nagsasalita. Napansin naman ito agad ni Joe Fan dahil ang uwak na ito ay isang Demon Crow. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng Demon Crow ang Elder Jane na ito dahil kahit sa kanilang Holy Land doon ay halos hindi sila makakuha ng ganitong halimaw na alaga.
Bigla ring napansin ng ating bida na hindi lang pala normal na demon crow ang alagang ito dahil taglay rin ito ang purple lightning eye na kanyang narinig kanina. Kaya naisip na lang ni Joe Fan na mukhang mas marami ang makukuha niya ngayon sa mga ito. Nagulat naman si Elder Gio nang makita niya na ang kanyang purple eye ay nasa mata lamang pala ng isang demon crow na ito. Kinutya rin siya ni Elder Jane dahil ang kanyang pinagmamalaki noon ay nasa kanya na. Sinabi rin niya na kung nais siyang patayin ng mga kumag na ito ay kailangan muna nilang mapatay ang kanyang alaga. Pagkatapos ay agad na umatake ang demon crow kay Elder Gio. Upang maiwasan ang atake ay agad naman na ginamit ni Elder Gio ang kanyang espada. Dahil dito ay isang malaking pagsabog ang nangyari sa ere kung saan nakatayo si Elder Gio. Sa kasamaang palad ay hindi niya kinaya ang atake ng demon crow na ito at siya ay napatalsik sa ibaba at lumabas ang mga dugo sa kanyang bibig. Agad naman na ginamit ng dalawang elder ang pagkakataon na ito upang atakehin si Elder Jane. Ngunit hindi naman dito natakot si Elder Jane, sa halip ay ginamit niya ang kanyang teknik upang kontrolin ang demon crow na atakehin ang dalawang elder ng sabay. Kaya ang mga ito ay nagulat nang makita nila ito. Naharaan rin nila ang atake ngunit napaatras pa rin sila sa likuran dahil sa lakas nito. Nangamba naman si Joe Fan dahil mukhang natatalo ang tatlong elder dahil sa sobrang lakas ng demon crow na ito. Kaya naisip niya na hindi niya maaaring hayaan na lang ito dahil manganganib ang kanilang clan kapag nagpatuloy ito. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang demon baby upang makialam sa laban ng mga elder. Kumpiyansang hindi na pinansin ni Elder Jane ang mga tao sa ibaba dahil alam niyang hindi siya kayang talunin ng mga ito dahil sa kanyang demon crow. Nagpahayag naman si Elder Sun na kahit na sa kanya ang mata na ito ay hindi pa rin siya mananalo sa kanilang tatlo. Tinawag niya rin na mayabang ang kumag na ito. Inutusan niya rin ang dalawa niyang kapwa elder na huwag gumalaw ang mga ito dahil siya na mismo ang papatay sa tatlong ito gamit ang kanyang dragon form. Pagkatapos nito ay agad niyang ginamit ang kanyang golden dragon body upang gumawa ng atake. Nabigla naman si Elder Jane sa galaw na ito kaya inutusan niya ang kanyang demon crow na umatake na. Nagtama naman ang dragon form na imahe ni Elder Sun at ang demon crow ni Elder Jane, ngunit napuwersa pa rin ni Elder Sun na makalapit sa kanila. Dahil dito ay napilitan na lang si Elder Jane na gamitin ang kanilang teknik upang harangin ang atake ni Elder Sun. Mga itim na kadena naman ang lumabas at ginapos nito ang mukha ng dragon sa atake ni Elder Sun. Nagyabang rin si Elder Jane na kahit wala ang tulong ng kanyang demon crow ay magagawa niyang matalo ang kanyang golden dragon body. Tumawa naman si Elder Sun dahil kahit magtulong-tulong pa sila ay makakawala rin siya sa kadena na ito. Ngunit agad naman na inutusan ni Elder Jane ang kanyang demon crow na umatake na siyang ikinabahala ng dalawang elder. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang palihin na atakehin si Elder Jane habang abala ito sa pagkukulong kay Elder Sun. Nang makapasok na ang demonic baby ni Joe Fan ay agad naman nawala ang control ni Elder Jane sa kanyang teknik kaya ang mga kadena ay biglang nabasag. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan dahil sa ginawa niya, ngunit huli na ang lahat dahil tuluyan ang nakawala si Elder Sun. Hindi rin niya sinayang ang pagkakataon na ito kaya agad niyang ginamit ang kanyang dragon attack sa kanila. Dahil sa hindi pa rin makalaban si Elder Jane, naputol naman ang kanyang kamay nang matamaan siya ng atake ni Elder Sun. Nangamba naman ang kanyang tauhan nang makita nila ito. Kahit na si Elder Jane mismo ay hindi makapaniwala na hinayaan niya lang na may maka-atake sa kanyang palihim. Naisip rin niya na mukhang isang demon cultivator ang umatake sa kanya kaya hindi siya nakagalaw. Nangamba rin siya na maaaring maraming mga lihim na atake pa ang mga ito na nakahanda na hindi nila alam, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tumakas na muna. Agad naman silang hinabol ng tatlong elder dahil dito. Natawa naman si Joe Fan dahil umaayon na naman ulit sa plano niya ang sitwasyon. Nais niya ring makuha ang Purple Eyes at Demon Crow na pag-aari ni Elder Jane, ngunit sa ngayon ay hindi muna ito ang kanyang dapat pagtuunan ng pansin. Dahil oras na para harapin ang kanyang mga bisita. Samantala, sa likuran ng gusali kung saan nakatira ang Lu Clan, ilang mga asasi naman ang biglang umatake sa kanila. Ngunit agad din silang naharang ni Long Jie na siyang nagbabantay sa lugar na ito. Matapos niyang matalo ang isa sa mga assassin na ito ay nagsaad siya na kanina pa sila nag-aantay sa kanila dahil oras na para magbayad sila sa kanilang kasalanan. Agad niya rin na inutusan ng mga bantay na patayin ang lahat ng mga kalaban na ito. Isang malawakang laban ang naganap sa gitna ng dalawang partido, ngunit isang malakas na atake naman ang lumabas mula sa kanilang likuran na siyang ikinagulat ng mga assassin. Ang atake ay nagmula kay Long Miu na siyang nagbabantay rin sa kabilang dulo kaya talagang wala nang kawala ang mga assassin na ito.
Bigla namang natakot ang mga assassin dahil hindi nila inaasahan na isa palang ambush ito sa kanila. Samantala, tahimik naman na nakatingin lamang si Joe Fan sa itaas habang patuloy na pinapatay ng Chenlong Pavilion ang mga assassin na pinadala ng Yuming Valley. Nang tingnan ni Joe Fan ang harapan ng kanilang gusali ay nakita niya ang isa pang grupo ng mga assassin na papasok na. At ang mga ito ay pinamumunuan ni Yang Ming at kanyang sinipa ang pintuan ng lugar habang inuutusan niya ang Lu Clan na lumabas na. Ngunit agad namang sumigaw si Joe Fan na tumigil sila sa kanilang paglalakad at pagkatapos ay bumaba siya sa harapan nila. Nakangiting sinabi rin niya na walang sino man ang maaaring pumasok sa loob ng kanilang tirahan dahil mamamatay ang mga ito kapag ginawa nila ito. Agad naman na nagtanong si Yang Ming kung miyembro ba si Joe Fan ng Lu family. Agad naman na sinagot ito ng oo ni Joe Fan at nagpakilala rin siya bilang butler ng clan na ito. Mas natuwa naman si Yang Ming nang marinig ang pangalan ni Joe Fan dahil ito ang gustong ipapatay sa kanya ni Elder Jane. Kaya agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na patayin na nito ang walang kwentang butler na ito. Madali namang tinalo ni Joe Fan ang tauhan na ito sa pamamagitan ng paghigop niya sa vitality nito. Ikinagulat naman ni Yang Ming ang kanyang nakita dahil isa palang demon cultivator si Joe Fan. Kaya muli niyang tinanong si Joe Fan kung ano ang tunay niyang pagkatao dahil walang sino man sa Lu Clan ang may ganitong kakayanan nung nakaraang inatake nila ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na kung hindi niya ba talaga natatandaan ang kanilang unang pagkikita at siya ay nagboses matanda. Mas nainis naman si Yang Ming dahil napagtanto niya na ito pala ang matanda na kinulong niya noon sa Wind Mountain. Kaya tinanong niya ito kung nasaan ang dalawa na kasama niyang nakakulong sa bundok. Tinawag naman siyang tanga ni Joe Fan dahil kung nandito siya ay ibig sabihin lamang nito ay nandito rin ang mag-ama sa bahay na ito. Nanginginig na sinabi naman ni Yang Ming na nagsisisi siya na hindi niya pinatay si Joe Fan noon. Ngunit alam naman na ni Joe Fan na hindi niya ito gagawin dahil wala siyang masisisi kung ginawa niya ito. Alam niya rin na masisira ang kanilang plano kung ginawa niya ito. Nang marinig ito ay napaisip naman si Yang Ming na talagang nakakatakot ang butler na ito dahil sa kanyang isip. Kaya ngayon ay nadesisyon siya na patayin ito upang hindi ito maging hadlang sa kanila sa hinaharap. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake kay Joe Fan ay bigla naman siyang tumilapon dahil sa isang barrier na nakapalibot kay Joe Fan. Si Yang Ming ay napatanong na lang kung ano ang bagay na ito. Ngunit hindi naman ito sinagot ni Joe Fan, sa halip ay mas ininis pa niya si Yang Ming at tinawag niya itong basura. Ginamit rin ni Joe Fan ang kanyang array at isang imahe ng dragon ang lumabas dito. Pagkatapos ay pinakawalan niya ito upang patayin si Yang Ming sa atake na ito. Natakot naman si Yang Ming dahil sa maaari niyang ikamatay ito, habang bigla namang dumating si MS, Lai at kanyang pinatigil si Joe Fan sa kanyang pag-atake. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at pinagpatuloy niya lang ito. Isang malaking itim na kadena naman ang lumabas sa ere at kinunong nito ang dragon na atake ni Joe Fan. Naging seryoso ang ating bida dahil ibig sabihin nito ay may elder na nandito sa kanilang lugar. Nagalit naman si MS, Lai sa kanya at tinanong siya nito kung bakit hindi siya tumigil kanina. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na ang mga atake na ito ay para sa kanyang mga kalaban kaya hindi niya kailangan makinig sa kanya. Isang lalaki naman ang bumaba sa kalamitan at ito ay tumawag ng napakalakas sa kanila. Inutusan rin ng tao na ito na bumalik na si Yang Ming sa kanilang kuta. Ngunit nagpumilit naman siya na hindi ito maaari dahil siya ang papatay kay Joe Fan. Agad naman na sinampal ng elder ang kanyang mukha at tinanong siya nito kung sa tingin niya ba ay kaya niyang patayin ang batang ito. Kahit na si Yang Ming ay hindi makapaniwala na walang tiwala sa kanya si elder yun. Ngunit muli namang sinabi ni elder yun na isa siya sa mga talentadong disciple ng kanilang sect kaya dapat umalis na siya upang hindi masayang ang kanyang buhay dito. Dagdag pa niya na kumpara kay Joe Fan ang kanyang talento ay parang basura lamang na siyang ikinagulat ni Joe Fan. Inalok rin ni Elder June ng ating bida ng pagkakataon na sumali sa kanila at kung gagawin niya ito ay kakalimutan niya ang kanilang naging laban na ito. Ngunit hindi naman seryoso ito ni Joe Fan at sa halip ay pinagtawanan niya lang ito. Seryosong sinabi rin niya na kahit ang elder ay hindi karapat-dapat na maging kalaban niya. Nainis naman ang elder sa kayabangan ng ating bida kaya agad niyang ginamit ang kanyang itim na kadena sa mga tauhan ni Yang Ming at kanyang sinabi na ganito ang kahihinatnan ni Joe Fan kung magpapatuloy ito sa kayabangan niya. Bigla namang natunaw ang katawan ng mga tauhan na siyang ikinagulat ni MS, Lai. Natatawang tinanong naman ni Joe Fan kung bakit niya pinatay ang kanyang mga tauhan mismo kahit na sila ay magkakampi ng Black Wind Mountain.
Nakatawang sinagot naman ito ni Elder June na ang mga ito ay mga tauhan lamang na pwede niyang palitan kaya sa ngayon ay mas mabuting maging pataba niya ito kaysa labanan pa siya ng mga ito mamaya. Dagdag pa niya na maaaring paghinalaan sila ng kanilang kalaban kaya mas mabuti pang mawala ang mga ebidensya na ito. Napatanong naman ang ating bida kung sino ang tinutukoy ng Elder ngunit hindi naman sinagot ito ng Elder at kanyang sinabi na malalaman niya lang ito kung sasali siya sa kanila. Nang marinig ito ay hindi naman napigilan ni Joe Fan ang mapatawa ng malakas. Sinabi rin niya na sa kanyang mga mata, ang kanilang Yuming Valley ay pareho lang kay Yangming. Ito ay basura lamang at mga langgam sa kanyang paningin. Nang marinig ang pambabastos na ito ay nagalit naman si Elder Yun at kanyang tinanong si Joe Fan kung gusto niya ba talagang mamatay. Ngunit nagtanong naman si Joe Fan kung may kakayahan ba siyang gawin ito. Agad naman na umatake si Elder Yun nang marinig ito ngunit bago pa man tumama ang kanyang atake ay isang barrier ang lumabas na siyang hamarang dito. Nang makita na wala siyang maitutulong sa kanyang Elder ay agad naman na umalis si Yang Ning upang tumakas. Napansin naman ito ni MS. Lai kaya agad niyang sinundan ang kumag na ito. Nagalit naman si Joe Fan dahil sa katangahan ng babaeng ito. Ngunit upang makasiguro ay inilagay niya ang kanyang demonic baby upang masundan niya ito mamaya. Nang mawala ang kanyang atensyon ay ang simula namang umatake muli ang Elder upang basagin ang kanyang barrier. Pagkatapos nito ay nagpakawala ang Elder ng sunod-sunod na mga suntok at kanyang tinanong si Joe Fan kung hanggang kailan niya makakayang harangin ang mga ito. Hindi natiis ni Joe Fan ang pagmamayabang ng Elder na ito kaya gumanti rin siya ng atake gamit ang kanyang kamay ngunit agad naman itong naiwasan ng Elder at siya ay gumawa ng distansya palayo sa ating bida. Pinuri rin niya si Joe Fan dahil sa batang edad nito ay nagagawa na niyang kontrolin ang isang level 3 na Panlong array. Ngunit nang hihinayang lamang si Elder Yun dahil ayaw sumali ng bata nito sa kanila kaya wala siyang magagawa kung hindi patayin ito upang hindi siya pakanabangan ng Shenlong Pavilion. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at ilang barrier ng gintong enerhiya ang lumabas upang harangin ang pasulong na Elder. Ngunit dahil sa malaki ang agwat sa kanilang antas ay madali lamang nabasag ni Elder Yun ang barrier na ito. Ngunit hindi naman dito natakot si Joe Fan at kanyang sinabi na ang lakas ng kanyang level 5 array ay huwag niya dapat maliitin. Pagkatapos nito ay isang dragon ang lumabas sa array ni Joe Fan na siyang ikinagulat ng Elder. Ngunit kumpiyansa naman siyang hindi ito sapat upang matalo siya kaya ginamit niya na lang ang kanyang mga itim na kadena upang hulihin ito. Ngunit hindi naman dito natapos ang atake ni Joe Fan dahil isa pang dragon muli ang lumabas upang umatake. Nagulat naman dito ang Elder ngunit mas nagulat siya nang lumabas ang isa pang dragon hanggang sa umabot ito ng siyam. Nang makita na niya ang mga dragon na ito ay napagtanto ng Elder na mali pala ang akala niya. Dahil ang array na ito ay hindi isang third level array. Pinagyabang naman ni Joe Fan na tama ang kanyang hinala dahil ang array na ito ay ang 5th level Jiutan Panlong array. Tumawa naman muli ang Elder dahil talagang may talento ang bata nito pagdating sa array kaya muli niya itong inalok na sumali sa kanila. Ngunit muli naman itong tinanggihan ni Joe Fan dahil ang basurang Yuming Valley ay hindi bagay sa kanya. Nang marinig ito ay muli namang nanghinayang ang Elder at agad din siyang umatake upang tuluyang patayin si Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at kasabay nito ay naghanda rin ang mga dragon sa kanyang array. Ang mga ito ay sabay-sabay na umatake at tumama ang mga ito sa katawan ng Elder. Isang malaking pagsabog rin ang naging resulta nito na siyang nagpatalsik sa Elder papalayo. Dahil sa lakas ng pinsala ay lumabas rin ang mga dugo sa kanyang bibig. Ininis naman ni Joe Fan ang Elder at kanyang tinanong kung paano ito naging Elder sa kanilang sect kung ganito lang kabasura ang kakayahan niya. Tinanong rin niya kung paano naging parte ng 7 families ang kanilang Yuming Valley kung ganito kaina ang mga Elder nila. Mas lalong nagalit naman ang Elder nang marinig ang mga insulto sa kanya ng ating bida. Desidido rin siya na patayin si Joe Fan kahit na humingi pa ito ng patawad sa kanya. Isang malaking sandata rin na kulay lila ang lumabas sa kamay ng Elder na siyang ikinagulat ni Joe Fan. Agad naman na inihanda ni Elder Yun ang kanyang atake gamit ang napakagandang sandata na ito. Nang makita ito ay lumiwanag naman ang mukha ni Joe Fan dahil ang sandata na ito ay isang magic treasure. Ngunit upang maiwasan niya na gamitin ito ng Elder ay kanyang sinabi na nakakahiya ito dahil kailangan niya pa itong gamitin upang talunin lang ang batang katulad niya. Ngunit hindi naman dito nadala ang Elder at kanyang sinabi na walang makakaalam nito kung patay na si Joe Fan. Nainis naman si Joe Fan nang marinig ito dahil alam niyang baliw na ang Elder na ito. Ang malala pa ay hindi siya mananalo rito dahil sa magic treasure nitong hawak.
Kaya alam niyang kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan upang matalo ang kumag na ito. Agad naman na umatake si Elder Yun gamit ang kanyang sandata, ngunit sinalubong naman ito ng mga dragon ni Joe Fan mula sa kanyang array. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis lamang na natalo ng sandata ang kanyang mga dragon na parang mga papel lang ito. Tumawa si Elder Yun nang makita ang pangamba sa mukha ng ating bida at kanyang sinabi na wala nang kawala pa si Joe Fan sa kanya. Lumabas ang pawis sa mukha ni Joe Fan dahil isang third-level magic treasure ang sandata ng matanda. Pinuri naman ng Elder si Joe Fan dahil tama ang kanyang hula, dagdag pa niya na siya ang unang mahinang tao na mamamatay gamit ang kanyang sandata. Agad naman na nagbiro si Joe Fan kung maaari pa rin ba siyang sumali sa kanilang clan para lang maiwasan niya ito. Ngunit parang baliw naman na umatake si Elder Yun at kanyang sinabi na huli na ang lahat dahil oras na niyang mamatay kahit isa pa siyang talentadong array master. Isang malakas na pagsabog rin ang nangyari nang tumama ang atake ng Elder na ito. Ngunit hindi naman nasaktan dito si Joe Fan dahil nailigtas siya ni Yung Tian bago pa man siya tamaan ng sandata. Nagtaka naman si Elder Yun kung sino ang matanda kaya tinanong niya kung sino ito. Agad naman na nagpakilala si Lai Yuntian bilang leader ng Black Wind Mountain at dahil kinalaban niya ang Lu family ay kalaban niya rin ito. Tinanong ni Joe Fan ang matanda kung bumalik na ba ang kanyang lakas. Nagpasalamat ang matanda dahil sa ibinigay nitong gamot kaya naibalik ang kanyang lakas. Ang maganda pa ay umunlad din ang kanyang cultivation sa Yuan stage. Nang marinig ito ay bumalik naman ang kumpiyansa ni Joe Fan at hiniling niya sa matanda na tulungan siya nito na patayin ang mayabang na elder na ito. Hindi naman natakot si Elder Yun kahit na may kasama ng nasa Yuan stage si Joe Fan. Dahil alam niyang nasa early stage pa lang ang matanda at ang array naman ni Joe Fan ay nasira na niya, kaya silang dalawa ay wala nang pupuntahan pa. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay agad niyang ginamit muli ang array. Lumabas ulit ang mga dragon mula dito at sinabihan niya ang matanda na maghanda na ito sa pag-atake. Agad naman na ginamit ng matanda ang kanilang kidlat at sinimulan niya ang pag-atake sa elder na ito. Kasabay nito ay isang dragon rin ang nagpakita sa likuran ng elder na siyang ikinagulat niya. Nasabi rin niya na nakakainis ang array ng bata nito kaya nagdesisyon siyang patayin muna si Joe Fan bago ang matandang kasamahan niya. Napansin rin niya na mahina na ang dragon na atake ni Joe Fan kaya oras na para atakehin niya ito. Kaya agad siyang sumugod pababa sa kanya. Ngunit ginamit naman ito na pagkakataon ni Yung Tian na atakehin ang elder ng kanyang kidlat upang mawala ang atensyon nito kay Joe Fan. Pagkatapos ay nilapitan niya rin ito upang atakehin muli ng harapan. Nagalit naman si Elder Yun sa ginawa ni Yung Tian kaya agad niyang iniba ang direksyon ng atake ng kanyang sandata papunta sa matanda. Nang makita na wala na ang atake ng elder sa direksyon niya, agad naman na ginamit ni Joe Fan ang lahat ng kanyang lakas upang gamitin ang todo ang kanyang level 5 array. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bilog ng array at isang napakalaking dragon ang lumabas dito na siyang nagtataglay ng pambihirang enerhiya. Agad din ito na umatake sa elder na siyang abala pa rin sa pag-atake kay Yung Tian. Nang mapansin niya ang atake ni Joe Fan ay huli na ang lahat upang umiwas dahil nakalapit na ang dragon na ito sa kanya. Natunaw rin ang kanyang katawan dahil sa atake at hindi niya matanggap na natalo lamang siya ng isang bata dahil dito. Isang napakalakas rin na pagsabog ang bamalat sa buong lungsod dahil sa atake na ito. Na kahit ang tatlong elder na naghahabol pa rin sa mga kalaban ay napatigil dahil dito. Kahit na si Elder Sun ay napatanong kung sino ang high-level martial artist ang nandoon sa lungsod dahil hindi normal ang lakas nito. Kaya agad silang nagdesisyon na bumalik na lang upang malaman kung sino ito. Ang dalawang bantay naman ni Elder Jane ay nagtaka kung bakit tumigil sa paghabol ang tatlo kaya napatanong na lang ang isa sa kanila kung ano na ang gagawin nila. Agad naman na iminungkahi ng kasamahan niya na tumakas muna sila dahil alam niyang hindi nila matatalo ang malakas na martial artist na ito. Dagdag pa niya na dapat nila ito agad iulat sa kanilang sect. Samantala, wala namang natira sa katawan ni Elder Yun matapos ang atake ni Joe Fan. Kahit na ang matanda ay hindi makapaniwala sa ipinakita na lakas ni Joe Fan. Hindi niya inaasahan na kayang patayin ni Joe Fan ang elder na nasa Yuan stage gamit lamang ang isang atake na ito. Kaya sa tingin niya ay mapanganib para sa kanila ang kalabanin ng demonyong butler na ito. Inutusan din siya ni Joe Fan na bantayan muna ang buong lugar dahil pupuntahan niya ang kanyang anak upang ibalik ito dito. Agad naman na sinabi ng matanda na gagawin niya ito. Pagkatapos nito ay naglakad na palis si Joe Fan papunta sa gubat kung saan nagpunta si MS. Lai.
Naisip rin niya na kapag nandito ang matandang ito dito ay walang mangyayaring masama sa Luklan kung wala siya. Ngunit bago umalis ay naisipan muna ni Joe Fan na kunin ang kanyang gantimpala mula sa namatay na elder. Naisip rin niya na malaking bagay ang level 3 spirit treasure moon wheel na ito. Sa kabilang banda, inabutan na ng umaga si Yang Ming habang patakas ito sa gubat, bigla naman siyang napatigil nang marinig niya ang boses ni MS, Lai sa kanyang likuran. Agad naman na sinuri ni Yang Ming ang paligid kung kasama ba ng babae ang demonyong si Joe Fan. Kaya nang mapagtantong niyang wala itong kasama ay napatawa na lang siya dahil nais siyang patayin ang babae na ito ng mag-isa. Sinabi naman ni MS, Lai na ngayon siya ang papatay sa kanya dahil isa siyang taksil. Tumawa naman ang malakas si Yang Ming at kanyang sinabi na hindi siya taksil dahil sa simula pa lang ay hindi siya parte ng kanilang clan. Dagdag pa niya na wala ring lakas ang babae na ito upang patayin siya. Ngunit desidido naman si MS, Lai na patayin siya. Tinanong niya ito kung minahal nga ba siya talaga nito. Parang baliw na sinabi naman ni Yang Ming na siya ay isang henyo na disciple ng Yuming Valley kaya kahit kailanman ay hindi siya naging interesado sa kanya. Naiyak naman si MS, Lai nang marinig ang mga salita na ito. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang kidlat upang patayin si Yang Ming. Mabilis naman na naiwasan ni Yang Ming ang kanyang atake at kasabay nito ay binalak niya ring atakihin si MS. Lai, ngunit agad naman na lumabas ang demonic baby ni Joe Fan at inatake nito si Yang Ming. Kaya siya ay napabangga sa malaking puno habang nagsusuka ito ng dugo. Nagulat naman dito si MS, Lai dahil mukhang ang demonic baby lang ni Joe Fan ang nandito. Kaya sa ngayon ay oras na upang patayin ang lalaki na ito. Nagmakaawa naman si Yang Ming na huwag siyang patayin ito ngunit nagpatuloy lamang sa paglalakad si MS, Lai papunta sa kanya. Itinaas ni MS, Lai ang kanyang kamay na may kidlat at kanyang sinabi na oras na niyang mamatay. Isang malakas na atake naman ang biglang tumama sa harapan ni MS, Lai kaya hindi niya naituloy ang pag-atake kay Yang Ming. Pagkatapos nito ay lumabas si Elder Jane at kanyang tinanong kung kamusta na ang kanyang misyon. Ngunit parang naging takot na bata naman si Yang Ming at hindi ito nakasagot. Kaya inutusan na lang siya ni Elder Jane na umalis na. Bago umalis ay naisipan muna ni Elder Jane na patayin ang babae na ito upang walang ebidensya silang maiwan. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake ay isang malakas na atake naman ang nagpa-atras sa kanya papalayo sa babae. Tumawa naman si Joe Fan at kanyang tinanong si Elder Jane kung hanggang bata lang ba ang kanyang kayang labanan. Nagulat naman si Elder Jane nang mapagtanto niya na ang lalaki pala nito ay si Joe Fan. Tinanong niya ito kung bakit hawak niya ang moon wheel ni Elder yon. Ngunit hindi naman ito sinagot ng diretso ni Joe Fan at kanyang sinabi na ano sa tingin niya. Hindi naman makapaniwala si Elder Jane dahil mukhang natalo ng bata nito si Elder yun. Kaya naisip niya na kahit anong mangyari ay kailangan niyang mabawi ang moon wheel nitong sandata dahil hindi ito maaaring mapasa kamay ng mga outsider. Gamit ang telepathy ay inutusan naman ni Joe Fan si MS, Lai na atakihin niya mamaya sa puso ang Elder gamit ang kanyang thunderclap. Naisip naman ni MS, Lai na nais iyang gawin sakripisyo ni Joe Fan upang mapatay ang Elder na ito. Ngunit dahil ito ang nagligtas sa kanya at sa kanyang ama ay wala na siyang magagawa kung hindi sundin ito. Pagkatapos nito ay nagbigay naman ng hudyat si Joe Fan upang umatake na silang dalawa. Nagulat naman si Elder Jane dito dahil hindi niya inakala na unang aatake ang dalawa na ito. Ngunit na yon ay hindi niya kailangang alahanan ng babae dahil ang moonwheel lamang ang may kayang sugatan siya. Kaya hindi man siya gumalaw nang makalapit na ang babae sa kanya. Nang makalapit si Joe Fan sa harapan niya ay agad niyang hinawakan ang kamay nito. Sinabi rin niya na ang mga plano nito ay hindi uubra sa kanya dahil hindi siya tanga. Ngunit nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na nautong niya pa rin siya. Agad niya rin na ginamit ang kanyang demonic baby upang hindi makagalaw ang Elder at mapahina nito ang kanyang katawan. Dahil dito napasigaw na lang sa takot ang Elder, napagtanto rin niya na si Joe Fan rin pala ang umatake sa kanya kanina kaya hindi siya nakagalaw nang atakihin siya ni Elder San. Muli namang sinabi ni Joe Fan na nautunan naman niya muli si Elder Jane. Agad na umiwas si Joe Fan at sa likuran niya ay ang kamay ni MS, Lai na pinalibutan ng kidlat. Matagumpay rin itong tumama sa puso ng matanda nang walang kahirap-hirap. Nagpahayag si Joe Fan na ito ang napapala niya dahil sa pagiging mayabang. Dagdag pa niya na dahil sa sugat niya kanina pa ay hamina na ang kanyang katawan kaya madali lamang siyang nasugatan ni MS, Lai. Nang marinig ito ay napuno ng pagkainis si Elder Jane dahil talagang demonyo ang batang ito.
Bumagsak rin ang kanyang katawan at tuluyan na siyang nawala ng buhay. Napasandal naman si Joe Fan sa puno dahil sa pagod at naisip rin niya na mukhang maraming gantimpala ang kanyang makukuha sa matandang ito. Kaya agad niyang tinawag si Ms. Lai at tinutusan niya ito na kunin ang lahat ng pagmamay-ari ni Elder Jane. Matapos ang ilang sandali ay mabilis lang na nagawa ito ni Ms. Lai kaya kahit na si Joe Fan ay namangha dito. Ngunit napansin niya na parang kakaiba na ang kilos ng babaeng ito. Ngunit sa ngayon ay wala siyang oras upang isipin ito kaya agad niya rin na inilabas ang singsing ni Elder Jane. Nakita niya rin ang dalawang low-level martial arts na pagmamay-ari ng Sun Family at ng Blackwind Mountain. Sa ngayon ay hindi niya pa alam kung bakit nais makuha ng Yuming Valley ang mga ito kaya itatago niya muna ito. Ibinigay niya rin ang natitirang mga kayamanan kay Ms. Lai bilang kabayaran sa tulong niya. Dagdag pa niya na siya ang dahilan kung bakit nila natalo ang Elder kaya dapat ay makinabang din siya sa mga pagmamay-ari nito. Ang sunod naman na tiningnan ni Joe Fan ay ang isang maliit na bag kung saan nakalagay ang Demon Crow ni Elder Jane. Kaya kung magagamit niya ang bagay na ito ay makakatulong ito sa kanya at kasabay nito ay maaari niya ring makuha ang Purple Eye nito. Ngunit bigla namang napigil si Joe Fan dahil gustong ibalik ni Ms. Lai ang binigay niyang kayamanan. Ngunit sinabi niya muli na basura lamang ito para sa kanya, kaya kung hindi niya ito tatanggapin ay itatapon niya na lang ito. Agad naman na kinuha ulit ni Ms. Lai ang singsing at sinabi niyang hindi bagay maging butler si Joe Fan ng kanilang clan dahil dito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan sa halip ay ipinasok na niya ang lahat ng mga kayamanan na nakuha niya dahil babalik na sila sa Chenlong Pavilion. Naisip rin niya na matapos ang matinding laban kagabi ay tiyak na maraming magiging tanong sa kanya ang tatlong elder na ito na maaari niyang magamit. Ngunit napansin din niya na nakatakas si Yang Ming kaya seryoso niyang sinabi na sa susunod nilang pagkikita ay papatayin niya na ito. Kinabukasan, dumating na ang tatlong elder sa Chenlong Pavilion at hindi na nila naabutan ang martial artist na naramdaman nila kagabi. Kaya nang dumating ang kanilang mga tauhan, agad na tinanong ni Elder Sun kung sino ang martial artist na nandito kagabi. Ibinalita naman ni Long Nui na tama ang hinala ng elder dahil nang hinabol nila ang tatlong elder ng Yuming Valley, agad na umatake ang mga assassin sa kanilang lugar. Masayang ibinalita niya na napatay nila ang mga ito at walang nakaligtas na kalaban. Natuwa naman si Elder Jiu dahil ang kanyang mga pamangkin ay talagang umunlad sa mga labanan. Sinabi rin ni Elder Wu na kung babalik man si Elder Sun sa kanilang main house, dapat niyang ipaalam sa kanilang patriarch ang magandang ipinakita ng dalawa. Pinuri naman ni Elder Sun ang magkapatid dahil sa kanilang ginawa ngunit muli siyang nagtanong kung alam ba ng dalawa ang dahilan ng malaking pagsabog kagabi sa kanilang lugar. Ngunit sinabi naman ni Long Nui na nagulat din sila dito at akala nila ay galing ito sa kanilang mga elder. Lalo namang napaisip ang tatlong elder nang marinig ito. Nagsabi naman si Elder Jiu na maaari nilang tanungin mamaya ang Lu Clan kung may nakita ba sila kagabi kaya dapat huwag nilang masyadong isipin ito. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Elder Sun na pumunta na sila doon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na rin ang tatlong elders sa lugar ng Lu Clan. Ngunit nagulat sila nang makita nila ang isang matanda na nasa antas ng Yuan stage. Kaya sa hinala ni Elder Jiu, ito ang martial artist na gumawa ng atake kagabi. Agad niyang tinanong ang matanda kung ano ang pagkakilanlan nito. Nagbigay galang naman ang matanda at nagpakilala ito bilang master ng Blackwind Mountain. Nang marinig ito, hindi na nagmadali si Elder Jiu at tinanong ang matanda kung siya ba ang gumawa ng malakas na atake kagabi. Ngunit hindi ito sinagot ng matanda at sa halip ay sinabi niya na nagpapagaling pa ang kanilang butler na si Joe Fan kaya maaari siya na lang ang kausapin nila. Nagtaka naman si Elder Sun nang marinig na may umatake sa kanila. Nang marinig ang nangyari sa mayabang na Joe Fan, ginamit naman ito ni Long Nui bilang pagkakataon upang maliitin siya lalo na't nais niyang talunin ang 7 families ngunit napinsala lamang siya ng mga mahihinang assassin. Nagalit naman ang Lu Clan nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kaya nang mapansin ito, agad siyang tinatigil ni Elder Jiu at humingi ng paumanhin sa matanda dahil sa sinabi ng kanyang pamangkin. Pinasalamatan niya rin ito dahil sa kanyang pagligtas sa Lu Clan habang wala sila doon. Ngunit agad na sinabi ng matanda na hindi siya ang nagligtas sa kanila, dahil bago pa lang niya narating ang Yuan stage at ang umatake sa kanila ay isang malakas na master na nasa peak ng Yuan stage. Dagdag pa niya na ang pangalan ng master na ito ay si Elder Yun. Sobrang nagulat naman si Elder Jiu nang marinig ito dahil ang elder na ito ay isa sa pinakamalakas sa Yumin Valley. Kaya muli niyang pinuri ang matanda dahil akala niya ito ang tumalo kay Elder Yun.
Sinabi naman ng matanda na mali ang kanilang pagkakaintindi dahil hindi siya ang tumalo kay Elder yon. Nang marinig ito, lumabas naman ang pawis sa mukha ni Elder Gio kaya napatanong na lang kung sino ang gumawa nito. Agad na sinabi ng matanda na ang kanilang butler Joe ang pumatay kay Elder yon. At kung hindi dahil sa ginawa niya, tiyak na mapapahamak silang lahat sa lugar na ito. Hindi makapaniwala ang mga elder nang marinig ito, pati na rin ang dalawang magkapatid na ganoon din ang naging reaksyon nila. Kahit na si Elder Gio ay muling nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig dahil ang agwat ng kanilang lakas ay napakalaki kaya mahirap itong paniwalaan. Agad naman na sinabi ng matanda na tama nga ang sinabi ng elder, ngunit na yun ay hindi na ito mahalaga dahil nakita niya ito mismo ng kanyang mga mata. Nang marinig ito, wala nang nagawa si Elder Gio kundi mamangha na lang. Nagtanong naman si Elder San kung nakatakas ba si Elder yun matapos siyang matalo ni Joe Fan. Agad naman na sinabi ng matanda na hindi nakatakas ang elder na ito at sinabi niya rin na huwag nilang maliitin ang kakayahan ni Joe Fan. Nagtaka naman ang tatlong elder nang marinig ito dahil kahit na kayang lumaban ni Joe Fan sa mas malakas sa kanya, mahirap pa ring paniwalaan na may kakayahan siyang mapatay si elder yun. Ngunit seryosong sinabi naman ng matanda na wala ng oras na makatakas pa ang elder dahil napatay siya ni Joe Fan hanggang sa wala nang natira sa katawan niya. Ang maganda lang dito ay kaunting inner force lang ang nawala kay Butler Joe. Nang marinig ito, napuno muli ng pagkagulat ang mukha ng lahat. Kaya ang mga ito ay napasigaw na lang dahil hindi sila makapaniwala. Kahit na si Elder Gio ay naninginig na lang dahil hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang martial artist na nasa antas ng Chi Gathering Realm ay nakayang patayin ang elder ng Yuming Valley. Bigla namang lumabas si Joe Fan sa kanyang kwarto at sinabihan ng lahat na sobrang inay nila. Natuwa naman si Yun Chang nang makita niya na lumabas na si Joe Fan kaya agad niyang tinanong kung maayos lang ba siya. Ngunit agad naman na sinabi ni Joe Fan na hindi dahil sa sobrang inay nilang lahat. Inilabas rin ni Joe Fan ang laman ng kanyang singsing at sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit siya nasaktan. Nagulat naman ang mga elder nang makita nila ang patay na bangkay ni Elder Jane. Kaya agad silang nagtanong kung siya ba ang pumatay sa elder na ito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na siya ang nagdala sa bangkay na ito kaya ibig sabihin lamang nito na siya ang pumatay dito. Natawa naman si Elder Gio na sa wakas ay napatay na rin ang kanyang matinding kaaway na si Elder Jane kahit na hindi siya ang nakapatay dito. Kaya muli siyang nagpasalamat sa kanya at bilang gantimpala ay inalok niya ang tulong ng kanilang Chenlong Pavilion kung sakaling kailanganin man ito ni Joe Fan. Ngumiti naman si Joe Fan nang marinig ito at sinabi niya na maswerte lamang siya dahil sugatan na si Elder Jane nang makita niya ito. Kaya may pang-iinis niyang tinanong si Long Nui kung kaya ba niyang pumatay ng elder kahit nasugatan ito. Mas nainis naman si Long Nui nang marinig ang pang-iinis ni Joe Fan sa kanya. Agad naman na inutusan ni Elder San si Elder Gio na manatiling muna dito at dapat niya ring bigyan ng mga bantay ang Lu Clan. Agad rin na naglakad ang dalawang elder at sinabi niya na sila na ang mag-uulat nito sa kanilang main house dahil kailangan nilang iulat ito agad sa kanilang patriarch. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang tawagin ang dalawa bilang brothers niya. Nang marinig ito ng dalawa ay napaisip na lang sila na tama nga ang sinabi ni Elder Gio na ang matinding sandata ng batang ito ay ang utak niya. Nang makalabas na ang dalawang elder, agad naman na inutusan ni Joe Fan na lumabas muna ang lahat dahil may pag-uusapan silang dalawa ni Elder Gio. Nang makalabas na ang lahat ay agad namang sinabi ng ating bida na may regalo siya sa kanyang brother Gio. Ngunit nagtaka naman si brother Gio kung anong klaseng regalo ang ibibigay ni Joe Fan na makikinabang siya. Tinanong rin niya si Joe Fan kung isa bang formation array ang nais niyang ibigay sa kanya. Naging seryoso naman si Joe Fan at sinabi niya na kung nais niya ay may formation array siyang ibinibenta ngunit nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Ngunit ang kanyang ibibigay sa kanya ay siguradong magugustuhan niya. Agad na binuksan ni Joe Fan ang kanyang hawak na storage bag at lumabas dito ang Demon Crow na pag-aari ni Elder Jane. Ipinaliwanag ng ating bida na dahil patay na si Elder Jane, wala nang nagmamay-ari sa Demon Crow na ito. Kaya iminungkahi niya kay Elder Gio na kunin ito dahil kung magagawa niyang pamuhin ito, malaking tulong ito sa kanya. Naiiyak na nagpasalamat naman si Elder Gio sa regalo ni Joe Fan at sa kanyang kabaitan. Nagtanong naman si Joe Fan na hindi lamang niya maintindihan ang isang bagay sa kanyang purple eyes. Tinanong niya kung bakit hindi niya magawang maayos ang kanyang purple eyes kahit na naaral na niya ito. Nagpahayag naman si Elder Gio na sa kasamaang palad, hindi niya matandaan kung paano niya natutunan ang paggamit sa purple eyes na ito.
Dagdag pa niya na hindi niya ito natutunan gamit ang teknik ng Shenlong Pavilion dahil nakuha niya lang ito dahil sa isang aksidente. Para maipaliwanag niya ito ng mabuti, tinanong niya si Zhou Fan kung alam niya ba ang tatlong pinakamapanganib na lugar sa kanilang imperyo. Agad naman na umiling si Zhou Fan dahil hindi niya alam ito. Nang malaman ito, agad namang sinabi ni Elder Jiu na sasabihin niya ito sa kanya. Ang tatlong lugar na sasabihin niya ay ang lugar na hindi kailanman dapat tahakin ni Zhou Fan dahil kahit gaano man siya kalakas, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa mga lugar na ito. Seryosong sinabi ni Elder Jiu na ang tatlong lugar na ito ay ang Lulai Canyon, Mount Dingyo at ang Shenyan Cave. Dagdag pa niya na kahit balaki man ang iba na hanapin ang tatlong lugar na ito, hindi nila mahahanap ang mga ito. Dahil kusa lang itong lumalabas ng walang dahilan. Dagdag pa ni Elder Jiu na hindi nila alam kung saan nagmula ang tatlong misteryosong lugar na ito ngunit ang sigurado lang nila ay wala itong permanenteng lokasyon. Sa tuwing lumalabas rin ang mga lugar na ito, isang malakas na tornado ang nabubuo sa lugar na hindi kayang takasan ng sinuman, at ang mga taong nahihigop ng tornado na ito ay hindi na nakabalik pa. Naisip naman ni Zhou Fan na sa tingin niya ay ginawa ng isang makapangyarihang ancient emperor ang ganitong lugar kaya ang mga tao sa continent na ito ay hindi alam kung paano lumabas sa lugar na ito. Tinanong rin niya si Elder Jiu kung siya lang ba ang taong nakalabas sa lugar na ito. Agad naman na sinagot ni Elder Jiu na oo ito at sinimulan niya ring ipaliwanag kung paano ito nagsimula. Nang siya ay bata pa, nakita niya ang isa sa mga tatlong ipinagbabawal na lugar na ito. Ito ay ang Lulai Canyon. At katulad ng sinabi niya kanina, nahihigop siya ng isang napakalakas na tornado na nabuo dahil sa paglabas ng lugar na ito. Dagdag pa niya na ang lahat ng mga master na martial artist na kasamahan niya ay namatay agad dahil sa malalakas na lilang kidlat bago pa man sila makapasok sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, tinamaan ng isang malakas na kidlat ang kanyang isang mata at nakaramdam siya ng matinding sakit dahil dito. Kaya kahit na yon ay nararamdaman niya pa rin ito. Naalala naman ni Zhou Fan na ayon sa 9 Secrets of the Ancient Emperors, ang Emperor of Heaven ang nagmamay-ari ng golden purple lightning na ito na kayang wasakin ang lahat maliban na lang sa mata mismo. Nagpatuloy naman si Elder Jiu at sinabi niya na sa oras na yon dahil sa kanyang pagiging desperado, sinubukan niyang labanan ang mga kidlat na ito upang mabuhay. At sa oras na yon, narinig niya ang isang boses ng isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki na ito ay biglang nagbasa ng isang spell at pagkatapos ay lumabas sa kanyang mata ang purple eye na ito. Kaya nang makuha na niya ang purple eye na ito, hindi na siya inatake pa ng mga kidlat. Pagkatapos nito, bigla ring nawala ang malaking tornado na ito, kaya simula noon ay ginamit na niya ang kanyang purple lightning eye bilang sariling niyang teknik. Ngunit nang mawala sa kanya ang kanyang golden purple eye, nabigla siya dahil hindi na niya maalala ang spell kung paano ito gamitin. Kaya sa ngayon, wala siyang alam kung paano ito maibalik sa dati niyang anyo. Napangiti naman si Zhou Fan nang marinig ito dahil mukhang ang Lulai Canyon ang lugar kung saan iniwan ng Emperor of Heaven ang lahat ng kanyang mga kayamanan. Kaya kung lumakas na ang kanyang antas, ito ang dapat niyang puntahan. Dahil kung magagamit niya ang naiwan ng Emperor of Heavens at ang 9 Secrets of Ancient Emperor, tiyak na mas lalakas pa siya sa dati niyang anyo noong siya pa ang Demonic Emperor. Kaya kung makukuha niya ang lahat na nito, walang sino man ang makakatalo sa kanya. Kaya parang baliw na lang na tumawa si Zhou Fan habang naiisip ang bagay na ito. Lumipas ang isang buwan mula nang mangyari ang pag-atake ng Yuming Valley at natapos na rin ang pagsasanay ni Zhou Fan. Naabot niya na rin ang 5th layer ng Chirifying Realm nang walang pinsalang naramdaman. Nang malaman na nakalabas na si Zhou Fan, agad naman na nagdala si Miss Lai ng pagkain para sa kanya. Agad naman na tinanggap ito ni Zhou Fan at sinimulan na niyang kainin. Ngunit kasabay nito, dumating rin si Yun Chang habang may dala rin itong pagkain para sa kanya. Nagpakita naman ng pagseselo si Yun Chang dahil naunahan na naman siya ng igat na ito. Ngunit dahil sa magic heart ni Zhou Fan, hindi niya maaaring makita na malungkot ang babaeng ito kaya sinubukan niya rin ang pagkain itong dala. Ngunit nang pagbukas niya, bumungad sa kanya ang sunog na pagkain na kulay itim. Nabahala rin siya kung safe pa ba ang pagkain na ito na kainin ng isang tao. Kaya nasabi niya na lang na ang kay Miss Lai na alam muna ang kakainin niya. Ngunit nainis naman dito si Yun Chang dahil sinabi ni Zhou Fan na sabay niyang kakainin ang dalawang pagkain na ito. Kaya muli namang nalungkot ang mukha ni Yun Chang. Kaya wala nang nagawa pa si Zhou Fan kundi kainin ito. Nang marinig ito, napuno naman ng tuwa ang mukha ni Yun Chang at hiniling niya na una niyang kainin ang dala niya.
Ngunit hindi naman dito pumayag si Miss Lai dahil siya ang naunang nagbigay ng pagkain. Kaya parang bata na lang si Joe Fan dito na walang magawa. Ngunit sa huli, iminungkahi niya na kainin ang unang ibinigay sa kanya. Nagulat rin siya sa masarap na pagkain na ito. Nang marinig ito ay agad naman na ibinida ng babae ang kanyang Miss Lai dahil siya ang gumawa ng pagkain na ito. Agad naman na sinabi ni Yoon Chang na oras para kainin ni Joe Fan ang kanyang niluto. Ngunit nagalangan naman si Joe Fan dahil sa sunog na hitsura nito. Kaya nang makain niya ito ay nagsuka na lang siya dahil sa pangit nitong lasa. Kaya nagdesisyon na lang siya na kainin muna ang ibinigay sa kanya ni Miss Lai. Dumating naman si Yoon Chai sa loob ng kwarto dahil sa mabangong amoy ng pagkain. Kaya nanghingi siya kay Joe Fan dahil nais niya ring matikman ito. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Joe Fan at inutos niya na kainin na lang niya ang ginawa ng kanyang kapatid. Ngunit agad naman na sinabi ni Yoon Chai na hindi marunong magluto ang kanyang kapatid kaya hindi niya ito kakainin. Nang marinig ito, mas lalong nainis naman si Yoon Chang kaya umalis na lang siya habang umiyak ito. Sa kabilang banda, sa loob ng Imperial Palace ng Chanyu Empire ay tahimik naman na naghihintay ang dalawang sect leader. Ang isa dito ay ang master ng Chenlong Pavilion na si Sua Long Yifi, habang ang isa naman ay ang master ng Yuming Valley na si Yuan Shan. Ang nasa itaas naman ng entablado ay ang emperor mismo ng Chanyu Empire na isang matandang lalaki. Agad din silang nagpakita ng paggalang nang makita nila ang emperador. Agad naman na nagtanong ang emperador kung bakit nais niyang makausap ng dalawang ito ng sabay. Agad naman na iniulat ni Yuan Shan ang nangyari isang buwan na ang nakalipas kung saan pinatay ng Chenlong Pavilion ang dalawa nilang elder. Kaya dahil sa pagwasak nito sa kanilang kasunduan, nais niyang patawan ng parusa ng emperador ang Chenlong Pavilion. Ngunit agad naman na sinabi ni Yefi na ang kanyang mga elder ang umatake sa kanilang teritoryo kaya napilitan lamang silang umaksyon ng ganito. Dagdag pa niya na sila ang dapat patawan ng parusa dahil sila ang unang lumabag sa kasunduan. Galit na sinabi naman ni Wang Shan na namatay ang kanyang disciple sa Fen City kaya ipinadala niya ang dalawang elder upang mag-imbestiga. Kaya sa tingin niya ay plano na ito ng Chenlong Pavilion upang maghayganti sa kanilang Yuming Valley. Tumawa naman si Yefi sa kanyang sinabi na patas na sila dahil 2 taon na ang nakakaraan ay inatake rin nila ang isa niyang elder na si Long Jiwo at ang masama pa ay nawasak rin nila ang kanyang God Eye. Kaya sinabihan niya ang emperor na walang parusa dapat ang ibibigay sa kanila. Bigla namang tumayo ang emperador at kanyang sinabi na silang dalawa ay parehong mali. Kaya simula ngayon, ang Fen City ay hindi na mapapasailalim sa teritoryo ng Chenlong Pavilion. Dagdag pa niya na ang dalawang clan na ito ay hindi na maaaring pumasok pa sa Fen City magpakailanman. Agad naman na kinilala ito ng dalawang patriarch. Inutusan din sila ng emperador na bumalik na sa kanilang clan at mula ngayon ay dapat wala na siyang marinig pa na away sa kanilang dalawa. Wala namang nagawa ang dalawa kundi sundin na lang ito. Pagkatapos ay agad na umalis sa mga ito. Nasabi naman ng emperador na mukhang nalaman na ng Yuming Valley ang sekreto ng Fen City na siyang nakatago sa loob ng 1,000 taon. Isang lalaki naman ang lumabas sa likuran ng emperador at kanyang sinabi na talagang mapanganib ang 7 families na ito. Ang marinig ito, nasabi naman ng emperador na sa tingin niya ay oras na para simulan ang kanilang plano. Makalipas ang ilang araw, nagpunta ulit si Joe Fan sa Chenlong Pavilion upang kausapin si Elder Jingyu. Ngunit bago pa man siya makapasok, napansin niya ang pagdating ng isang caravan. At mula sa caravan na ito, lumabas ang isang matabang lalaki na may kulay asul na buhok. Nagulat naman si Joe Fan sa katawan ng lalaking ito kaya siya ay napaisip kung paano kaya nabuhay ng mataba ang taong ito. Ngunit napansin din niya na kahit hindi gwapo ang matabang lalaki na ito, ang kanyang cultivation ay nasa 7th layer ng Chi Gathering Realm. Kahit na ang kanyang mga kasamang bantay ay nasa antas rin ng expert kaya sa tingin ng ating bida na nanggaling sa 7 imperial families ang matabang lalaki na ito. Ngunit dahil nagmamadali si Joe Fan, hindi na niya ito pinansin at pumasok na siya sa loob. Napansin naman ito ng matabang lalaki kaya agad siyang tinawag nito. Nang makalapit ang matabang lalaki, nagtanong naman si Joe Fan kung ano ang kailangan niya. Pagod naman na nagtanong ang matabang lalaki kung miyembro ba siya ng Chenlong Pavilion. Sinagot naman ito ng ating bida na hindi ngunit sinabi niya na may negosyo lang siyang ginagawa sa kanila. Ngunit napasigaw naman sa tuwa ang matabang lalaki dahil ibig sabihin nito ay maaari siyang pumasok sa loob. Agad din siya na humingi ng paumanhin dahil sa kanyang inasal,
At hiniling niya sa ating bida na ipasa niya ang kanyang mensahe kay Miss Lomnui na kung hindi siya lalabas ay mananatili siya rito sa labas at hindi siya rito aalis kahit na kailangan niya pang matulog dito. Natawa naman ang ating bida dahil ang matabang lalaki pala na ito ay manirigaw ng supladang dalaga na ito. Kaya agad niyang sinabi sa matabang lalaki na huwag siyang mag-alala dahil sasabihin niya ito sa kanya. Nang marinig ito, agad naman na nagpasalamat ang matabang lalaki sa kanya. Agad naman na pumasok si Joe Fan sa loob at saktong nakasalubong niya rin si Lomnui sa labas ng gusali. Kaya agad niyang binati ito, ngunit nagsaad naman si Lomnui na maganda na ang kanyang umaga ngunit nasira lang ito dahil nakita niya ang mukha ni Joe Fan. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan at agad niyang tinanong ang dalaga kung narito ba ang kanyang brother Jiu. Ngunit agad naman na sinabi ng dalaga na wala rito ang kanyang uncle Jiu. Napaisip naman ang ating bida na sa tingin niya ay hindi nagsisinungaling ang babae na ito. Kaya ang kanyang pakay ay sa susunod niya nalang gagawin pagbalik ni Elder Jiu. Ngunit natatawang naalala rin ni Joe Fan ang inutos sa kanya ng matabang lalaki kanina. Kaya hindi niya mapigilan na matawa habang iniisip kung paano niya sasabihin ito sa dalaga. Nang makita ang pagtawa ni Joe Fan ay agad naman na nagtanong ang dalaga kung ano ang nakakatawa. Nakangiting sinabi naman ni Joe Fan na may mayamang lalaki ang naghahanap sa kanya sa labas at sinabi rin niya na kung hindi siya lalabas ay hindi rin ito aalis doon. Agad rin na ininis ni Joe Fan ang dalaga habang tinanong niya kung sino ang manliligaw na ito. Hindi naman ito pinansin ni Lomnui at agad na siyang lumabas. Nang makita na niya ang matabang lalaki ay agad niyang pinagalitan ito dahil ilang beses na niyang sinabi sa kanya na hindi siya papayag sa marriage proposal nito. Halos maiyak naman ang matabang lalaki dahil sa sinabi ng dalaga lalo pat simula 10 taon gulang pa lang sila ay inaalok na niya ito sa kanya. Kaya umiiyak niyang tinanong ang dalaga kung hindi niya ba nararamdaman ang pag-ibig niya sa kanya. Bigla naman napalingon ang dalawa nang marinig nila ang boses ni Joe Fan. Agad rin na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang inisin ang dalaga. Kaya agad niyang ibinida ang matabang lalaki sa kanya. Mas lalong nainis naman si Lomnui dahil pinagkakaisahan siya ng dalawang ito, kaya upang makabawi ay nagdahilan siya na hindi niya matatanggap ang kanyang pag-ibig dahil may nagmamay-ari na ng kanyang puso. Galit na tinanong naman ang matabang lalaki kung sino ang kumag na ito. Naramdaman naman ni Joe Fan na mukhang nais siyang gawin pain ng babaeng ito. Kaya katulad na ng inaasahan niya ay siya ang itinuro nito. Agad naman na nagalit ang matabang lalaki nang malaman niya ito. Kaya pala kayang makapasok ni Joe Fan sa loob ng walang problema dahil siya pala ang iniibig ng kanyang minamahal. Ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na mali ang pagkakaintindi niya. Agad naman na tinanong ng matabang lalaki kung ano ang meron ng payatat na ito na wala siya. Nagbiro naman ang ating bida at kanyang sinabi na talagang bagay silang dalawa ni Lomnui. Nagsaad naman si Lomnui na dapat nang umalis ang kanyang brother Kong dahil may mahal na siyang iba. Ngunit sinagot naman ito ni Kong na hindi niya magagawang umalis dahil siya ang pakakasalan niya. Ito rin ang dahilan kung bakit niya kinuha ang misyon na ito. Kaya dahil sa galit ay hinamon niya si Joe Fan sa isang laban. Nagulat naman si Joe Fan dahil hindi ginamit ng matabang lalaki na ito ang kanyang autoridad upang utusan ang kanyang tauhan na atakehin siya. Kahit na ang kanyang bantay ay ayaw rin sa gustong gawin ng matabang lalaki na ito ngunit muli niyang tinanggihan ang tulong na alok ng kanyang bantay dahil nais niyang labanan si Joe Fan gamit ang kanyang lakas. Dagdag pa niya na kung nais makuha ni Joe Fan ang kanyang sister Nui ay dapat muna siyang matalo nito. Kaya kung hihingi lamang siya ng tulong sa kanila ay tiyak magiging maliit ang tingin sa kanya ng kanyang minamahal. Agad naman na tinanggap ni Joe Fan ang hamon ng matabang lalaki ngunit sinabi rin niya na dapat ay wala ang kanyang mga bantay. Nang marinig ito ay desidaydo namang sinabi ng matabang lalaki na walang sino man ang makikialam sa kanilang laban na dalawa. Kaya inutusan niya ang kanyang bantay na manatili lang muna dito habang naglalaban silang dalawa ni Joe Fan. Tinanong niya rin si Joe Fan kung saan lokasyon niya nais na maglaban silang dalawa. Ngumiti naman ang ating bida nang marinig ito dahil mukhang hindi katulad ng iba ang mataba na ito. Nagtanong naman si Lomnui kung nais ba talagang mabugbog ni Joe Fan dahil kung masaktan niya ang matabang lalaki na ito ay kahit ang kanilang Shenlong Pavilion ay hindi siya maliligtas nito. Agad naman na sinabi ni Joe Fan na hindi na rin masama ang matabang lalaki na ito. Mas nainis naman si Kong dahil sa paglapit ni Joe Fan sa kanyang minamahal. Matapos ang ilang sandali na paglalakad ay nakarating na rin ang tatlo sa gitna ng gubat. Pinuri naman ni Joe Fan ang matabang lalaki dahil talagang umalis ito nang wala ang kanyang mga bantay. Nagmayabang naman ang matabang lalaki na tinutupad niya lang ang kanyang pangako,
Dagdag pa niya na ang gagawin niya ngayon ay para sa hinaharap nila ni Long Nui. Nagbiro naman ang ating bida kung hindi ba siya natatakot na baka isa itong ambush. Agad naman na natarante si Kong at sinuri niya ang buong paligid. Ngunit kumpiyansa rin niyang sinabi na may tiwala siya sa ating bida dahil alam niyang hindi magugustuhan ng kanyang minamahal ang mga demonyong ugali. Dagdag pa niya na kahit mabugbog man siya ng tauhan niya ay mananalo pa rin siya laban sa kanya. Tumawa naman si Joe Pham nang marinig ito ngunit bigla naman siyang sinapak ni Kong na siyang hindi niya inaasahan. Nainis naman ang ating bida dahil nagawa talagang umatake ng patago ng matabang lalaki na ito. Ngunit nagdahilan naman si Kong na siya na ang nagsabi na simula na ng laban kaya hindi ito patagang pag-atake. Nang marinig ito ay napaisip naman ang ating bida na hindi pala inosente ang matabang lalaki na ito dahil ito ay isang tuso rin katulad niya. Agad naman na sinabi ni Kong na kung ito lang pala ang lakas ni Joe Pham ay hindi siya bagay sa pag-ibig ng kanyang minamahal. Tumawa naman si Joe Pham nang marinig ito at kanyang biglang tinuro si Long Nui habang sinasabi niya na naghubad ito. Parang halimaw naman ang mukha ni Kong dahil sa pananabik na makita ang hubad na katawan ng kanyang minamahal. Ngunit agad naman na ginamit ni Joe Pham ang pagkakataon na ito upang sipin ang mukha ni Kong. Kaya siya ay napaatras sa likod. Nagalit naman si Long Nui dahil sa paraan niya ng pag-atake, ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Pham. Kahit na si Kong ay nagalit rin sa ginawa ni Joe Pham dahil pambabastos ito kaya tuturuan niya ng leksyon si Joe Pham. Agad naman na sinabi ni Joe Pham na nagsabi lamang siya ng mga salita, ngunit siya pa rin ang naniwala at tumingin kaya sa tingin niya ay siya ang bastos. Napaisip naman si Kong na tama ang sinabi ng payatot na ito dahil kahit siya ay nagtataka siya kung ano kaya ang katawan ng kanyang minamahal nang walang damit. Ngunit dahil isang buwelo ito ay binalaan niya si Joe Pham na maghanda. Agad niya rin na ginamit ang kanyang teknik dahil siya ay magseseryoso na. Pagkatapos ay agad na sumulong si Kong upang atakihin si Joe Pham. Iminungkahi rin niya na sumuko na si Joe Pham at uniwas dahil hindi niya kakayanin ang atake na ito. Ngunit hindi naman ito siniseryoso ni Joe Pham. Kaya binalot niya lang ng demon energy ang kanyang kamay upang harangin ang malakas na atake ni Kong. Pagkatapos nito ay tumilapo na palayo si Kong dahil sa malakas na impact ng atake ni Joe Pham. Nagtaka rin siya at napatanong kung paano ito nangyari. Hindi naman nagulat si Long Nui sa naging resulta ng laban na ito. Dahil kahit nasa Chi Gathering Realm pa lang si Joe Pham ay napatay na niya ang dalawang elder na sa Yuan stage kaya inaasahan na niya na matatalo ang matabang lalaki na ito. Nagtanong naman si Joe Pham kung bakit hindi siniseryoso ni Kong ang kanyang atake. Alam niya rin na hindi pa ito ang totoong lakas niya. Agad naman na sinabi ni Kong na tinatanggap niya ang pagkatalo niya sa kanya. Inilapit naman ni Joe Pham ang kanyang kamay kay Kong upang tulungan itong makatayo. Binati naman ni Kong ang ating bida at sa tingin niya ay karapat-dapat rin ito sa pag-ibig ng kanyang minamahal na si Long Nui. Nagpaalam na rin siyang umalis ngunit isang malakas na enerhiya naman ang biglang naramdaman ni Joe Pham kaya agad niyang iniligtas si Kong palayo sa lugar na ito. Nang makagawa na ng distansya ay agad naman nagpasalamat si Kong dahil sa pagligtas ni Joe Pham sa kanya. Ngunit agad naman na sinabi ni Joe Pham na masyado pang maaga upang magpasalamat siya. Isang grupo naman ng mga assassin ang biglang dumating at ang mga ito ay pumalibot sa dalawa. Napatanong naman si Long Nui kung ano na ang gagawin nila. Ngunit alam naman ni Kong na siya ang pakay ng mga ito kaya hiniling niya na pabayaan na lang ang dalawa niyang kasama. Tumawa naman ang leader ng assassin dahil sa kabaitan ng mataba na ito. Ngunit hindi niya maaaring hayaan na lang na mag-iwan ng mga witness kaya papatayin niya rin ang mga ito. Agad naman na naglakad si Joe Pham sa harapan at kanyang sinabi na nasa ilalim ng pangangalaga niya ang matabang lalaki na ito. Kaya kung nais nila siyang makuha ay siya muna ang dadaanan nilang lahat. Nagbiro naman ang leader ng assassin dahil ang isang mahina ang martial artist na katulad niya ay may gana pa talagang magsabi nito. Agad niya rin na inutusan ang kanyang tauhan na unahin patayin si Joe Pham dahil sa kayabangan nito. Agad naman na inutusan ni Kong si Joe Pham na tumakas na at dalhin ito si Long Nui dahil alam niyang siya ang pakay ng mga kumag na ito. Dagdag pa niya na siya ang magiging sakripisyo at magpapahabol siya sa mga ito upang makatakas silang dalawa. Agad namang sinabi ni Joe Pham na huwag na niya itong gawin dahil mabilis nang siyang maabute ng mga ito dahil sa mataba niyang katawan. Nagsimula na ring umatake si Joe Pham at nilabas rin niya ang kanyang moonwheel. Nagulat naman ang leader ng assassin dahil ang hawak ng ating bida ay isang magic treasure. Sinubukan rin niyang gumalaw ngunit hindi niya ito nagawa dahil sa demonic baby ng ating bida, kaya madali lamang siyang natalo ni Joe Pham nang walang kahirap-hirap.
Nagulat naman dito si Kong dahil hindi niya inaasahan ito. Tumawa naman ang parang demonyo si Joe Fan habang tinitingnan niya ang bangkay ng lalaki. Nagulat naman dito ang mga tauhan ng assassin kaya silang lahat ay nagdesisyon na patayin si Joe Fan. Sabay rin ang mga ito na umatake upang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit hindi naman nagpadaig si Joe Fan at agad siyang sumulpot sa harapan ng mga ito. Pagkatapos ay madali lamang niyang natalo ang mga ito gamit ang kanyang moonwheel. Kaya nang makita ito ng iba pang natitirang assassin ay nangamba sila dahil ang taong ito ay isang demonyo. Nagsaad naman si Joe Fan na hindi niya papatawarin ang mga taong gumagawa ng gulo sa kanyang teritoryo kaya binalaan niya ang mga ito na huwag nang umasa na makakalabas sila ng buhay dito. Muli namang umatake ng sabay ang mga kalaban dahil alam nilang nasa Chi Gathering Realm pa lang si Joe Fan. Ngunit walang awang pinatay naman silang lahat ng ating bida. At kahit anong gawin ng mga assassin na ito ay hindi man lang sila makalapit sa kanya. Kaya naisip na lang nila na isang ang demonyo ang Joe Fan na ito. Sa huli ay isang assassin na lang ang natira sa lahat ng kalaban kaya nilapitan nito ni Joe Fan at kanyang tinanong ito kung sino ang nagpadala sa kanila. Ngunit bago pa man makapagsalita ang assassin ay isang fruit naman ang narinig nila at kasabay nito ay namatay rin ang assassin. Nagulat naman si Joe Fan nang makita ito dahil ang lakas ng atake na ito ay hindi normal kaya sa tingin niya ay nanggaling ito sa isang expert. Agad naman na napasigaw ang dalawa dahil ang lalaking ito ay ang master ni Com at ang ancestor ng kanilang imperyo.